Ang aking pong ebanghelyo ay patungkol sa pananampalataya at paghihintay. At si Jesus nagbigay ng dalawang halimbawa mula sa ating napakahabang ebanghelyo ngayong araw. Ang unang halimbawa ay ang mga alipin na naghihintay sa pagdating ng kanilang amo galing sa kasa. Noong panahon yun po ni Jesus, isa pong custom o kinaugalian ng mga tao o ng mga alipin na hintayin ang pagdating ng kanilang amo mula sa isang pasala o mula sa isang kasiyahan. At ay hindi pa pupuso noon ang cellphone, hindi pa pupuso noon ang Facebook, hindi alam ng mga alipin kung anong oras darating ang kanilang amo. Kaya naman, ang mga alipin ng panahon ngayon ay sagang naghihintay sa pagdating nito. At paano malalaman ng amo kung saan ang kanyang bahay, kung nasaan ang kanyang mga alipin? Ito po ay sa pamamagitan ng mga lampara, ng mga ilaw. At syempre, sa katagalan ng panahon ng paghihintay, may mga alipin na makakatulong na. At may mga alipin na matyagang maghihintay sa pagdating ng kanilang amo. Hindi nila alam kung anong oras ito dadating. Hindi nila alam kung saan parte manggagaling sapagkat wala dito mga ilaw noon. Subalit, ang mahalaga, alam nila na darating ito. At alam nila, meron silang hihintay na darating. Ikalawang halimbawa, ginamit ni Jesus na yung alipin na pinagpilitan ng hika ng lupain ng kanyang amo. Dalawang uri ng alipin. Ang isa, alipin na alam niya na, hindi ba naman namin alam kung kailan darating yung aking amo. Mag-iinom muna ako. Paparusahan mo muna ang ibang alipin. At ang isang alipin naman, gagawin niya ang kanyang trabaho kahit hindi niya alam kung kailan darating ang kanyang amo. Pagdating ng pagdating ng may-ari ng lupain, at nakita niya itong isa na nagpapakasasa at nagpapakahayahan. Ito ay parusa. At ang isang alipin na ginagawa ang kanyang trabaho, kahit hindi niya alam kung kailan darating ang may-ari ng lupain, ito ay bibigyan. Mga kapatid, itong dalawang halimbawa itong ibigay ni Jesus ay nagpapakita ng kahalagahan ng kahandaan. Pero bago tayo magpakita, nagpapaalala rin ito ng kahalagahan ng matyagang pagkikitan. Mga kapatid, araw-araw, kung ibabalik natin sa ating halimbawa, kanina bago magsimula ang ating ebanghelyo, kung ating pagpilay, at kung ilalapad natin ito sa ating ebanghelyo ngayong araw, araw-araw mga kapatid tayo ay katulad ng para sa marshmallow challenge. Ang pananampalataya natin ay nasusubok ng pagkikitan. Kung minsan, tayo naman nagtitinda sa Panginoon kung kailan niya dapat i-engage sa atin yung pagkaloob ang ating mga pinapadalangin. Lord, sana bukas nagbigay ka sa akin kung aking. Lord, sana magkatapos ko nitong pisa na ito, matanggap ko na ang aking panalangin. Lord, sana. O di kaya naman, sa sobrang tagal ng ating paghihintay, tayo ay sinusuko na. Sa sobrang tagal ng pagdating ng ating pinapanalangin, tayo ay nagtatampo na sa Diyos at tayo ay nag-walk out na sa ating panalangin. Subalit mga kapatid, ano ba ang naisin parating sa atin ng ating pagbasa ngayong araw? Unang-una, tayo ay pinapaalalahanan na patuloy na sumampalataya kahit walang mga matang. Tayo ay pinapaalalahanan
maging tapat sa ating pananalig. Tayo ay pinapalalahanan na maging tapat sa ating pananalig. At tulad ng mga halimbawa ng pinagiging ni Jesus, nakatingin man o hindi, nasa looban tayo ng simbahan o wala, tayo ay pinapalalahanan na maging tapat. Kalimitan, ang ating pananampalataya ay nasusupan lamang kapag tayo nasa loob ng simbahan. Paglabas pa natin dito, pag-uwi pa natin sa ating katahan, tapat pa rin tayo sa pananampalataya nito o kabaligtaran. Ikalawa, tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoon ng pagsunod ng may pag-asa sa kanyang panahon. Muli, it is not our time, but it is always God's perfect time. Maging handa at magtiwala sa plano ng Panginoon. At ito po ang ikatlong timbang at ikatlong mensaheng pinapaalala sa atin. Sa ating pagsunod ng may pag-asa sa panahon ng Panginoon, tayo ay pinapaalalahan magtiwala sa plano ng Panginoon. Sometimes, my dear sisters and brothers, God's delays does not mean He is saying no. God's delay means He's preparing us. All we need is to trust His plans. Magtiwala at maging matiyaga sa plano ng Panginoon sa atin. So mga kapatid, ang ating napakahabang ebanghelyo ngayong araw ay nagpapaalala sa ating malalim kung bakit ito ay mahaba din na tayong maging matyaga, maging handa, at maging tapat, sumampalataya, sumunod, iwanan. Kaya naman sa ating pagpapatuloy ng ating misa ngayong araw, tayo pinapaalalahan ng isa ng ating puso sa paghintay sa kanyang pagdating. God's time is always the perfect time. And God's plan is always the best plan. At ito tayo maghintay, iwanan. Amen.